message natin ngayong gabi na ito ay tungkol sa the nature and power of prayer. Ayan, the nature and power of prayer. And sasabihan ko na kayo agad-agad na wala kayong makikitang words masyado dyan kasi panay picture lang yan. Medyo nanghingi ako ng tulong sa kay Meta AI, ayan, para mabuo yung mga picture na to kasi dahil nga spiritual realm siya, di ba? Hindi siya basta-basta mag-google o kaya naman yung parang mahanap mo sa kung saan. Talagang medyo parang nag-compose ako ng mga words para mabuo yung mga images. Kasi yun nga, ang i-share ko sa inyo is about personal testimony ng isang nakaranas ng NDE. Alam niyo yung NDE? Near-death experience. Ayan. So, namatay siya ng 7 minutes and 26 seconds, 42 seconds, and inalaw ng Panginoon na maranasan niya to nang sa gayon ay maibahagi sa atin, lalong-lalo na sa henerasyon na to at sa panahon natin. Ang pangalan ng babae na ito ay si Alice Carter. Ayan, si Alice Carter. And nung nakaranas siya ng NDE or near-death experience, lahat ng mga pananaw niya regarding sa faith, sa pananampalataya, at sa relasyon niya sa Panginoon, nagbagong lahat. Okay? Tapos nung naranasan niya nga itong near-death experience, ay hindi siya on fire. Talagang lukewarm Christian siya. Ayan, si Alice Carter, isa siyang respiratory therapist. Ayan, isa siyang lukewarm Christian noon. Tapos uma-attend lang siya ng church occasionally. Pag trip niya lang, pag gusto niya lang, and kapag nagpe-pray siya, mostly when I needed something, sabi niya, pag may kailangan lang siya. Pero after nga ng October 12, 2023, pa-next natin, ang lahat ng mga understanding niya tungkol sa prayer and its true power was completely transformed. Ayan, nagsimula kasi lahat ng yan ng Thursday morning habang siya ay nagda-drive. Pakinggan nyo na lang at saka sundan nyo yung kwento. Dito lang iikot tong parang message natin. And Thursday morning habang nagda-drive siya papuntang ospital. Ayan, bilang respiratory therapist nga. Meron siyang kape sa gilid niya, tapos nagtatry siyang mag-relax, tinitingnan niya yung sunrise, and then preoccupied siya ng kaisipan ng mga gagawin niya for that day. And naiisip niya nga yung kanyang pasyente na ang pangalan ay Tommy na nasa pediatric ward na nag-i-struggle sa severe asthma. Ngunit may nangyaring ikinabigla niya. Hindi niya kasi nakita na may paparating palang truck, 'di ba, na papunta malapit sa kanyang kotse. Na yung truck driver na yon ay hindi niya alam ay nakatulog pala dahil nga double shift yung kanyang trabaho. Tapos ang nangyari, parang halos sumalpok yung truck na yon sa kotse niya. And sabi ng mga emergency responders initially na dumating sa scene na yon ay sabi wala daw makakasurvive sana dun sa crash na yon. Kaya naman ang nangyari, dinala si anong pangalan? Ayan, si Alice Carter sa ospital. Tapos sabi niya, clinically, I was dead for 7 minutes and 42 seconds. Tapos dahil nga dun sa experience na yon, dahil namatay na siya, yung pagkamatay niya na yon ay hindi niya alam na dadalhin pala siya sa eternity na magbabago ng kanyang perspective sa buhay. Ito medyo parang bigyan ko lang kayo ng background ng mga NDE. 'Di ba? Si Lord, meron talaga siyang inaalaw, 'di ba? Naniniwala tayo sa ganon. May inaalaw siya na makaranas ng mga near-death experience or NDE nga para maging witness sa mga henerasyon natin ngayon. 'Di ba? Some of them ay nakakaranas ng spiritual realm para mapakita o maituro yung tungkol sa heaven. Some of them naman dinadala sa hell. Pero yung kay Alice Carter, iba yung kanya. Bakit? Kasi inalaw ng Panginoon yung experience niya para naman ma-share niya ano daw ang reality ba kapag nananalangin tayong mga tao. Kaya sabi nga, it changed my perspective on prayer, faith, and the very nature of reality itself. The moment of impact wasn't painful
at least not in the way you might expect. At ito na nga yung kanyang nakita. Ayan, na-shock siya sa kanyang nakita. Kasi meron daw siyang nakitang blinding light, nakakabulag na liwanag. Naalala niyo yung testimony ni Apostle Paul? Di ba, nung nakita niya si Jesus, yung liwanag na nakita niya ay nakakabulag talaga. That's the reason why ilang araw siyang bulag. Di ba, na kailangan pa siyang ipag-pray ni Ananias, 'di ba, para makakita ulit. And sabi nga, napaka-profound daw ng experience niyang 'yon. Kasi after niya na dun sa kumbaga parang maramdaman yung crush, biglang biglang siyang napunta sa lugar na kung saan panay liwanag, tapos ang galing kasi lahat daw ng worry niya, lahat ng mga fear niya, lahat ng mga burden niya ay simply na-dissolve lahat. Nawalang lahat. Lahat ng mga kine-carry niya. And sabi niya, basahin ko na lang dito para mas maintindihan niyo yung term niya. Sabi, I found myself in what I can only describe as a space between spaces. Sa lahat ng mga nagbasa ng libro ng Narnia, mapapansin niyo tong term ni C.S. Lewis, yung space between spaces. Na kumbaga parang yung lahat ng mga napupunta sa Narnia, ang term nila, space between spaces. Ewan ko kung bakit ganun yung term, pero bigla ko lang siyang naalala kasi nga nabasa ko yung Narnia. Ganyan. Tapos sabi, it wasn't heaven in the traditional sense of clouds and golden gates. Hindi yun yung nakita niya. But rather, a dimension of pure consciousness. Parang talagang taong-tao siya nung time na yon. Meron siyang pandinig, meron siyang pangdama, di ba? Pang-amoy, pang paningin. And tabi, where everything was simultaneously clear and transcendent. Kaya nga, di ba, tabi dun sa A Letter from Hell, akala niya ang heaven daw is foggy. Di ba? Pero hindi, kasi nung nakapunta siya doon, ang heaven pala ay talagang yung transcendent tsaka clear. Na kung paano nyo kung nakikita ngayon, ganun din pala sa heaven. Diba? Na talagang clear na clear. And then next natin yung picture. Sabi dyan, the best way, hindi pa. Ayan, ito yung picture. Sabi, the best way I can explain is to imagine being inside a living tapestry of light where each thread, ayan, so ginawa ni Meta AI yan. Ayan, where each thread, sabi, represented a different prayer being offered somewhere in the world. Diba? Na parang ang daming mga beams of light. And sabi nga, they weren't just, sabi, and that's when I saw them, the prayers. Yang mga nakikita nyong ilaw na yan, talagang daw, sa langit kasi, kahit hindi pa, wala daw mag-introduce sa'yo ng mga bagay-bagay. Pero pag nasa langit ka daw, alam mo na yun. Naintindihan? Same thing sa kapag daw pumunta tayo sa heaven, yung parang wala nang affection yung mga mag-aasawa na, uy, asawa kita, I love you, dito ka, ganyan. Walang ganon. Pero, alam mo, sa sarili mo, inside of you, na ito asawa mo to, nung nasa earth ka pa. So, ganyan din yung na-experience niya, na walang nag-introduce sa kanya na prayers yan, yung mga lights na yan, pero alam niya, she know na, prayer yan. Diba? Kaya sabi nga, they weren't just words or thoughts, they were actual streams of energy, visible and tangible. Kaya nga dito pa lang, 'di ba, sa intro natin, alam natin na yung prayer pala natin, hindi siya basta-basta prayer lang, na just merely words na sinasabi natin, na parang empty or what else or whatsoever. 'Di ba? Kasi energy talaga siya na umaakyat sa kalangitan. Sabi nga, each prayer appeared as a unique combination of light and color, 'di ba, pulsing with its own rhythm and intensity. Na meron daw matindi yung light, meron naman kokonti lang, mahina lang. And sabi, some were bright and focused like laser beams. Yung iba nga daw parang laser beam. Sino na dito ng mga nakapanood ng mga Voltes 5, yung mga Star Wars, di ba? Yung mga sword, alam niyo yung mga sword nila doon, yung talagang liwanag, pero hiwa, di ba? Nakakahiwa. Parang ganun din daw yung mga prayers. Diba? Nasabi, parang laser beams cutting through the fabric of reality. Sabi, others were softer, more diffuse like gentle waves rippling outward. Yan. So, yan yung mga nakita niya. Then, ngayon, maya-maya daw, nakakita siya ng isang angel. Next natin.
Ngayon, itong angel na to, hindi siya literal na yung parang nakikita daw sa picture. Kundi itong angel na to ay yung parang pure light kung tawagin. Kung merong pure gold, may pure light. Diba? Yung parang wala siyang nakikitang image, kundi ang nakikita niya ay liwanag. Pero alam niya rin na angel yon. At nagpakilala nga daw siya bilang Gabriel. Ayan. So, hindi natin alam kung siya yung rin siya kay Virgin Mary, kay Mary na Gabriel. So, we never know. Diba? Pero Gabriel daw ang pangalan. And sabi nga, yan, hindi daw dumadaan yung boses ng angel sa tenga niya. Kundi, sabi niya, dumadaan daw yung boses ng angel directly within consciousness. Diba? So, again, hindi lang ears yung nakakarinig, kundi buong consciousness. And sabi nga nung angel, pinili ka para ma-witness ito, sabi nung angel, para yung understanding mo ay mag-grow and sa pamamagitan mo ay maraming matuto. Okay? Kaya yun pala ang ang mission niya para turuan tayong mag-pray. Parang sila, di ba, Mary Kay Baxter, na yun yung mga mission nila. And also, ngayon, pagkatapos daw nun na nag-introduce si Gabriel sa kanya, maya-maya, dinala daw siya ng angel na to sa tinatawag na cosmic control room. Ayan, yung cosmic control room na ito ay para daw divine switchboard. Pag sinabing divine switchboard, ito yung parang ginagamit ng mga telecommunication company na para maiugnay-ugnay yung mga signals. Then, ayun, bahala na kayong intindihin yung iba. Yan, para daw siyang nasa divine switchboard. Na yung mga prayers daw, nako-convert sa spiritual energy, then nagkakaroon siya ng tangible effects at nagmamaterialize pag dumadating na dito sa mundo. So, nagigets nyo yung term niya na parang spiritual energy lang siya, then ang nangyayari, nagkakaroon ng mga pagmamaterialize. Kaya, di ba, nagkakaroon ng mga answered prayers. Kaya minsan, halimbawa, pag nagpe-pray ka, Lord, cellphone. Di ba? Spiritual energy, then maya-maya, nagmamaterialize. Di ba? Sasabihin ng papa mo, anak, cellphone. Wow! Di ba? Kaya, ang sinasabi dito na kailangan, di ba, maniwala tayo sa effect and sa power ng prayer. Tapos, dun nga, sa cosmic control room, nakita niya daw talaga, ang galing para daw siyang si Lord nung time na yon. That's the reason why, di ba? Parang may question tayo, paano pag nagsasabay-sabay ang mga tao sa mundo na manalangin? Doon daw sa heaven, hindi niya daw maipaliwanag kung paano nangyari. Meron daw talagang room doon na kung saan kita mo lahat ng mga nananalangin. Kaya ayan, yan yung nagawa ni Meta AI din. Ayan, nung time na nag-type ako ng kung ano-ano. Yan yung parang makikita mo talaga. For example, nagsabay-sabay na manalangin si Aaron, si Alex, si AJ, yung mga boys. Lahat sila kita ng Diyos. Lahat sila dinig ng Diyos. And we never question it. Bakit? Kasi may verse na nothing is impossible with God. Diba? Parang all things are possible with Him. And yun nga, after nun, dinala nga siya doon, di ba? After nun, dinala naman siya ni Gabriel sa isang senaryo. Sabi ni Gabriel sa kanya, tingnan mo, meron akong ipapakita sa'yo. Tapos ang senaryo na yon, ang pinakita sa kanya, yung isang nanay sa Brazil na nagpe-pray sa kanyang may sakit na anak. Yan, nagpe-pray siya. Tapos ngayon, yung prayer daw nung nanay na yon ay nagpo-produce na naman ng streams of light. Ayan. Tapos yung prayer na yon ay kumbaga parang nakita niya hindi daw extraordinary. Sabi, the prayer energy didn't just disappear into the ether. 'Di ba? It actually transformed into a series of events and coincidences in the physical world. So nakita niya daw na yung prayer daw ng nanay ay nagbigay, 'di ba? O naglagay ng mga series of events sa mundo. Like for example, ito. Nakita niya daw na yung prayer ng nanay, nag-release siya ng spiritual energy para yung doktor na kumikilos o in charge dun sa bata ay maalala yung pasyente niya last year na ganun din yung diagnosis na na yun din yung gawin para gumaling yung bata. Tapos nakita niya rin
na yung spiritual energy na nire-release ng prayer ay kumilos din dun sa mga cells ng bata. Kaya tuloy-tuloy na nag-improve yung katawan ng bata. Kaya gumaling. Then nakita niya rin na yung prayers ng nanay na yon ay parang nagtulak para yung community ay magbigay ng tulong sa kanya. Kaya in the end, parang dun sa ending ng story, di ba, na-survive nila yung hospitalization ng bata. Yan. Kaya naintindihan. Kaya dito makikita natin na meron talagang prayer pala. Ay meron talagang power pala sa prayer, di ba? Kaya for example, minsan kunwari pag nagpe-pray pala kunwari si Ella, di ba? Na Lord, sige na po, nawa po bigyan niyo po ako ng pabor sa exam ko. Ayan, di ba? Gagawa ng paraan si Lord, magtatagpi-tagpi siya ng coincidences, ng mga pangyayari para talagang masagot yung prayer ni Ella. Di ba? Kaya di ba minsan daw mag-ingat din daw kayo sa mga prayers nyo. Kasi parang basta prayer kasi ay powerful. Di ba? Kaya minsan pag kunwari may Lord sana cancel yung exam. Di ba? I-allow niya na magkanda traffic yung teacher mo, di ba? Para hindi matuloy yung exam. Kaya kumbaga may sinasabi din, di ba, na dapat be careful with what you pray for, di ba? So parang ganun na para hindi siya lumabas na parang manipulation na into witchcraft naman. Kasi ganun din yung witchcraft, di ba? Rin siya, parang nag-ooperate din siya sa words din. Na kung ano yung sinasabi, pinopronounce ng witch, di ba, ay nangyayari, di ba? Pero ang galing na yung sinend ko sa inyo sa GC, di ba, yung tungkol kay Donald Trump, na napapa-report na yung mga witch, di ba? Na hindi gumagana yung witchcraft namin kay Donald Trump, may shield siya. Kasi bago mangyari yon, ang daming mga nag-pray kay Donald Trump, di ba? Kaya hindi tas merong nag-aral nung assassination niya na napaka-imposible daw talaga na hindi tamaan si Donald Trump kasi tatamaan daw talaga siya dapat sa anggulo na yon. Pero di ba, sa tenga lang dumaplis lang sa tenga. Kasi there's something, di ba, sa prayer natin, di ba? Na every time nagpe-pray tayo, kumikilos talaga si Lord. Amen? Amen. Kaya sabi nga dito, meron sinabi yung angel, kaya tatandaan, sabi niya doon kay sino ulit? Kay Alice, di ba? Sabi, when humans pray, sabi, they are not merely sending requests to heaven. Sabi, they are actively engaging with the quantum fabric of reality. Di ba? Kaya naman, tayo, hinihimok tayo na mag-pray. Okay? Ng kwento na ito. Tapos ngayon, sabi, he showed me how different types of prayers created different effects. Ngayon, meron ding mga pinakita yung angel na yon kay Alice ng iba't ibang effects ng iba't ibang mga prayer din. Una, napansin niya daw, yung mga prayers of gratitude daw, o yung mga prayers na nagpapasalamat, ay nagkakaroon daw ng mga golden-like ripples that enhance the positive aspects of whatever they touch. Kaya pala tayo, di ba, talagang sinasabi ng Bible sa atin na kapag nananalangin tayo, dapat laging may thanksgiving. Kasi nga naman daw, kapag may thanksgiving, nakaka-apekto ito sa lahat daw ng aspeto ng buhay natin. Na kung ano man yung itouch ng prayer na yon, gumaganda, umaayos, nabe-bless, di ba? Kaya naman dapat, ano yung letter T sa Acts, sa prayer ng Acts? Thanksgiving. Na wag natin kakalimutan na magpasalamat, di ba? Parang isipin nyo, ganyan pala yung napoproduce niya. So habang nagpapasalamat pala si Jess, di ba? May mga golden siya, lumalabas, di ba? Na aura sa kanya. Next naman, ay yung nakita niya is yung prayers for healing. Ayan, yung prayers for healing naman, nakita niya daw na meron siyang intricate patterns of green and blue energy that directly influence cellular regeneration. Kaya pala yung mga kumbaga parang yung blue tsaka yung green na yan, di ba? Parang yung yan daw ang nagre-regenerate na mga cell. Kaya di ba, pag nagpe-pray tayo ng healing, nagde-declare tayo ng healing, di ba? Maya-maya gumagaling na yung tao. O kahit ikaw, kapag nagde-declare ka o nagpe-pray sa sarili mo ng kagalingan, di ba? Maya-maya gumagaling ka na. Okay? Kaya yun pala yun. Amen? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, maniwala ka na sa prayer of healing. Ayan. Sunod naman, ito, natuwa lang ako dito kasi purple. Yan, kasi naalala ko yung prophecy kay
kay Berna, yung parang from now on, you will teach with clarity, parang ganon. Tapos sabi kasi dyan, yung prayers for guidance daw manifested as purple streams that created pathways of clarity in people's consciousness. Diba? Na kumbaga parang ang sinasabi naman dito, na kapag daw nagpe-pray daw pala tayo ng guidance, kunwari sa mga working, tapos may mga deadline sila, tapos nag-pray sila ng guidance, may ganyan, na magbibigay sa kanila ng clarity in their consciousness. Kaya magugulat ka, parang una, nahihirapan ka pa, di ba? Sa mga nagpa-program dyan, sa mga IT, di ba? Una, hindi mo malaman, ano bang i-code ko? Ano bang, code ko para dito? Pero pag nag-pray ka na, magugulat ka kasi bigla kang bibigyan ng Panginoon ng code. Ako nga naalala ko dati, kapag ang hirap sa aming mga CS noon, pag matutulog na kami, tsaka namin maaalala, ito yung code sa ganon, babangon na naman kami. Bubuksan na naman namin yung computer, then kakode na naman kami. Yun yung struggle noon. And yun nga, every time na nagpe-pray daw tayo, merong ganyan, di ba, na nagli-lead sa atin. Okay? Pero ngayon naman, sunod naman, meron daw nagpa-struck sa kanya at nagpa-surprise, nagpa-amaze sa kanya. Nung pinakita na daw sa kanya ng angel, yung tungkol sa collective prayer. Ayan. Kasi ito, kaya nga na-encourage ako dito. Sabi niyo, but what struck me most was seeing how collective prayer worked. Sabi, when multiple people prayed for the same thing, their prayer energies would intertwine and amplify each other, creating powerful resonance patterns that could literally move mountains, not in a literal physical sense, but in terms of shifting circumstances and possibilities. Ewan ko lang kung sino yung nakakadama nito. Kapag kunwari sinabi natin na, prayer partner na tayong lahat, tapos nag-pray ng lahat, di ba? Parang ang powerful. Di ba? Lalo kapag nagpe-pray na lahat. Tapos, sino ang makakapagsabi na kunwari, nagpe-pray ka mag-isa? Oo, powerful. Pero pag may ka-prayer partner ka, tapos nag-a-agree pa sa'yo, mas powerful. Di ba? Kaya yun yung sinasabi ng Bible na kapag, kunwari, ang isa nag-rebuke ng demonyo, he can cast out 1,000 demons. Di ba? Kapag naman dalawa ang nag-cast out ng demons, parehas kayo, nag-a-agree kayo, 10,000 demons. Di ba? Kaya ganun yung patunay. Na oo nga, kapag tayo, we collectively pray, lalong-lalo na ngayong prayer meeting, napaka-powerful ng prayers natin. Amen? Di ba? Ilang testimony na, di ba, ng magmula pa NHA, ng iyo ang lumihis dahil sumasakto prayer meeting siya. Di ba? Pag halimbawa sumasakto, Wednesday morning, ina-announce sa balita, di ba? Magkakaroon ng bagyo at maglalandfall sa ganyan. Tapos i-announce natin, pag-pray natin yung bagyo na yun. Di ba? Maya-maya, nagugulat tayo kasi ibabalita. At yung bagyo nagpunta sa China. Di ba? Nagpunta sa kung saan-saan. Yung parang lumihis, di ba? Kasi that's the power of prayer. Particularly collective prayers. Di ba? Kaya the more the prayer warrior, the more na mas powerful tayo. Amen? Kaya sabi mo, lagi ka nang mag-prayer meeting. Ayan, di ba? Tsaka, lalong-lalo kapag we unite daw, kunwari meron lang tayong isang, parang ipagpe-pray. Napaka-powerful daw nun. Di ba? Okay, mga kapatid ha, ngayon meron tayong isang panalangin na ipagpe-pray talaga. Ipanalangin natin ngayon si Jacel na yung exam niya, ipasa niya. Di ba? Magugulat tayo, di ba? Yung pagbuo, di ba? Pagbuo tayong nanalangin, tas isa lang yung pinag-pray natin, napaka-powerful. Amen? Ayan. Tapos, yun nga pala si Tatay Danmark, nagpapa-prayer request siya. Yan, yung ipag-pray natin na yung mawala na yung manas sa kanyang paa. Okay? Mamaya, isama natin prayer natin. Okay, tapos, ngayon, next natin. Ayan, hindi pala, balik doon. Ayan, sabi, look here, sabi ni Gabriel, directed my attention to a particular note of activity. Doon pa rin tayo sa power of collective prayers, ha. Nakakita daw sila ng mga group of people praying for peace in a conflict. Ito, sana maging encouragement sa atin to. Kasi nga, di ba, parang, alam niyo naman yung balita sa bansa natin na merong mga nagkakagulo tsaka may mga threat, di ba, na binibitawan ang ating president tsaka vice president. Sabi I saw a group of people praying for peace in a conflict. Sabi, torn region
their combined prayers created a massive network of gold and white light that began to influence the thoughts and emotions of people in that area. Meron daw pinagpe-pray itong mga tao na to na magulong lugar. Diba? Ngayon, yung prayers nila ay nakapag-produce ng gold and white lights. Diba? Na nag-impluensya sa mga isip at sa mga emotion ng mga tao in that area. Sabi, nagulat ako, sabi, I watched in amazement as their prayers literally altered brain. Diba? Nagbago yung isip. Diba? Brain chemistry, reducing aggression, and increasing empathy. Diba? Daw yung mga pagka-high blood, diba? Nare-reduce. Diba? At nag-increase daw yung empathy. Tapos, sabi na influensyahan din daw nito yung mga decision makers. Kaya dito, alala ko rin dito yung verse na yung kaisipan ng hari, di ba? Na kokontrol din siya ng Diyos. Kapag nananalangin tayo, kahit yung kaisipan ng hari pwedeng magbago. Di ba? Kaya, yun, let's pray, di ba? And sabi nga, this is why Jesus said, when 2 or 3 gathered in my name, there am I with them. And the angel explained, ito na ngayon, the power of collective prayer creates a resonance that opens channels for divine intervention in ways that individual prayers sometimes cannot. Diba? Na minsan, may mga pagkakataong ganon na hindi epekto pag mag-isa ka lang. Diba? Kasi, oo nga naman, matindihan, parang isang grupo o isang bansa yung pinagpe-pray mo. Kaso mag-isa ka lang. Diba? Kaya dapat mas marami yung mananalangin. That's why, diba, yung Las Piñas, sinasabi talaga sa atin na dapat ipanalangin natin, magkaroon tayo ng heart sa ating bansa na ipag-pray natin to. Diba? And sabi, but then Gabriel showed me something that broke my heart. Ito naman, meron ding pinakita sa kanya yung angel na nakapagpadurog ng puso niya. Ano yon? Sabi, the prayers that were weak or ineffective. So makinig kayo maigi ha. Meron ding pinakita sa kanyang prayer na weak tapos ineffective. Sabi, nung nakita ko to, this appeared as dim, scattered lights. Oo, may mga ilaw pero dim lang. Dim na nga, scattered pa. Diba? And sabi, that barely penetrated the spiritual atmosphere. Sabi, hindi daw man lang makaabot dun sa atmosphere. Hindi man lang magkaroon ng impact. Diba? Ngayon, tinanong niya, why are some prayers so weak? Bakit may mga weak na prayers? And ito, sabi ni Gabriel, watch and understand. Gabriel replied, showing me closer views of different people. Parang Zoom, di ba? No, bakit, para masagot yung tanong niya na bakit may mga weak tsaka ineffective na prayer. At ito yung sagot. Ayan. Number 1, kasi yung mga prayer na yon ay offered without real faith or conviction. Di ba? Ano ibig sabihin nun? Yung walang pananampalataya. Di ba? Nagda-doubt. Di ba? Kaya nga, di ba, sinasabi talaga ng Bible, when you pray, do not doubt. Huwag kang mag-aalinlangan. Diba? Kapag nag-pray ka, believe that you receive it and you will have it. Diba? I believe that you have it and you will receive it. Diba? Mark 11:23 and 24 ngayon. Diba? Kaya sinasabi dito na kapag nananalangin tayo, dapat may faith talaga. Pangalawa, prayers that were just empty repetitions of words. Yan naman ang verse dyan, diba? Yung sa Matthew 7, na ayaw ng Panginoon ng repetition, yung paulit-ulit. Diba? Again, iba yung repetition, iba rin yung persistence. Ang repetition, inuulit-ulit mo lang yung words, di ba? Gaya nga nung Catholic pa tayo. Di ba? Dimple, ipag-pray mo yung Aba Ginoong Maria ng 5 beses. Ama namin ng 10 beses. Sumasampalataya ng 5 beses. Di ba? May mga ganon. Di ba? Pero, yun nga, ang persistence naman, yung hanggat hindi mo natatanggap yung sagot sa prayer mo, tuloy-tuloy ka pa rin. Di ba? Yung parang, halimbawa, hanggat hindi pa nagsisimba si mama, itutuloy-tuloy ko yung prayer ko sa kanya. Ganon yun. Hindi yung, pinag-pray ko na yung kahapon kaya hindi ko na ipag-pray ngayon. Ang tawag doon, persistence. Na hanggat hindi mo pa nakikita yung sagot sa panalangin, hindi ka mag-give up. Amen? Amen. Okay, kalabitin mo na yung katabi mo, baka makatulog na yan. Ayan, okay? Tapos yun nga. And then pangatlo, sabi, prayers that were entirely self-focused without consideration for God's will or the greater good. Ayan. Yung kaya pala may mga weak prayers kasi ang mga prayers na to ay self-focus lang.
mga pangsarili. O naalala niyo yun naman yung sinabi ni James? Hindi ko lang kasi nailagay na lahat dyan. Diba? Na kaya, you do not have kasi you do not ask. Tapos kung mag-ask ka man, para lang sa sarili mo lang gain. Diba? Kung ipaparaphrase yung verse na yun. And dahil nga hindi God's will, sabi naman ng 1 John, diba? 4 ba? Na kapag nag-ask kasi tayo sa in God's will, matatanggap natin yung mga sagot sa prayer natin. Kaya dapat ganun daw ang prayer natin. Okay? Ito naman, kabaliktaran. Ngayon, ang kabaliktaran naman, bakit daw nagiging powerful yung prayer ng iba o ng mga Kristiyano? Ito yung mga sagot. Sabi, the most powerful prayers shared certain characteristics. Na-observe niya. Number 1, they were offered with complete faith. Ibig sabihin, kapag nanalangin na tong tao na to, talagang naniniwala siya na natanggap niya na. Diba? Na Lord, makakasama ako sa yearn camp. Talagang di na siya nagdududa. Diba? Lord, maliligtas na yung kapatid ko. Hindi na talaga nagdududa. Diba? Amen. Go in. Mag-ano na nga tayo ng kahon dito. Dahil, ano ba tawag doon? Playpen. Ayun, yung mga playpen. Ikulong mo dito ko sa drum set. Ayan. Okay, so yun yung they are offered with complete faith. Pangalawa, align with God's will. Ibig sabihin naman, ito yung talagang pinagpe-pray kasi dahil kalooban ng Diyos. Diba? Ito yung sinasabi namin sa inyo na kapag kalooban ng Diyos yan, sure na sure ang sagot. Amen? Pero kapag hindi kalooban, doon ka magduda. Diba? Kaya kalooban ng Diyos ang healing. Yun, kalooban niya talaga. Kalooban ba ng Diyos ang maligtas ang pamilya? Ayan, sasagutin ni Lord yan. Kaya panghawakan mo, huwag ka susuko. Kapag may spirit ng pagsuko, hindi yan sa Diyos. Sa demonyo yan, kaya i-rebuke mo yan. Kasi ang kalooban ng Diyos, maligtas ka, maligtas pamilya mo. Diba? Umasenso ka, maging victorious ka, maging prosperous ka. Amen? Amen. Diba? So, alamin mo, know the will of God. And pangatlo, sabi nga, it came from a place of genuine love and concern for others. Kahit si Periston, nagtatestimony siya ng ganyan, di ba? Yung tungkol nga sa prayer burden, na kapag ang prayer mo talaga galing sa heart talaga, galing sa puso, yan talaga ang potentially 100% answered prayers. Pero yung kunwari, half-hearted lang na prayers, half-hearted lang din. Di ba? Yung sagot. Diba? Lord, kotse, yung red book. Kalahati lang. Sa pita. Ayan, diba? So, yung mga half-hearted lang na prayers, kalahati lang din ang mga sagot niyan, diba? Kaya, dapat complete, genuine love and concern for others. Kaya, diba, minsan kapag prayer partner, ano yung mga nakaka-touch? Ano yung mga nakakabago ng buhay? Diba? Kunwari, si Jess, pagpe-pray si Raylin, ano yung mga nakakabago ng buhay? Lord, di ba? Bless me once really, di ba? Pero pag yung nakakabago yun ng buhay, yung talagang matatouch really, Lord, parang awa mo na. Baguhin mo si Raylin. Talagang grabe yung luha ni Diyos. Oh. Kaya si Raylin talagang mako-convict. Sige na nga po, magbabago na ako. Di ba? Ganun yung talagang, ibig sabihin ng genuine love and concern for others. Yung parang pag sinasabing ganyan, di ba? Yung parang may mga pagtangis, may mga pag-iyak, minsan napupush ka pa ngang mag-fasting. Yan talaga ang dinidinig ng Panginoon. Yan ang may power. Yan ang nagiging laser beam, di ba? Na nagkakat, di ba? Through atmosphere. Okay? Sunod naman, na pinakita sa kanya, sabi, ay yung spiritual DNA na tinatawag niya. Ang tawag niya dito, yung spiritual DNA, structure made of light. Ngayon, sabi niya, ano yan? Anong tawag dyan? Gabriel. Sabi, he explained, which he explained was the pattern of all possible answers to any given prayer. Sabi, prayer doesn't change God's mind. He explained. But it does change what's possible within the framework of free will and divine law. So, ipapaliwanag ko sa inyo. Nung nakita yan ni, ano pangalan ulit? Alice Carter, nakita niya yan, sabi niya kay Gabriel, ano yan? Anong ibig sabihin yan? Ngayon, ang itsura niya nga is spiritual DNA structure made of light, di ba? Sabi daw ni Gabriel, ito yan, kahit kailan ang prayers mo
hindi niyan babaguhin ang isip ng Diyos. Pero sabi niya dito, it does change what is possible within the framework of free will and divine law. So meaning to say, yan pala ang ibig sabihin niyan, yung mga nakahanda, naka-ready, and potentially pwede mong matanggap kapag nanalangin ka. Under nung framework ng free will and divine law. 'Di ba? Yung kumbaga available. 'Di ba? Kaya minsan may mga pagkakataon na hindi talaga nasasagot ang mga prayers na wala sa ganyan. 'Di ba? For example, ng mga prayers, yung mga selfish prayers like, Lord, sana yung boyfriend niya maging boyfriend ko rin. Ganon, 'di ba? O kaya naman, Lord, sana maghiwalay sila ng asawa niya para ako na yung maging asawa niya. 'Di ba? Kasi wala na siya sa framework ng kalooban ng Diyos. Naintindihan? Amen? 'Di ba? O for example, pagpe-pray ko na rin ni George, 'di ba? Lord, sana maging sikat ako ni Daniel Padilla. Kung nandyan sa framework of divine law and 'di ba? Kumbaga free will, talaga naman pwede. 'Di ba? Pero kung wala diyan ay wala. 'Di ba? Kaya nga diyan din makikita yung mga yung mga body parts, 'di ba? Yung mga bagong lungs, bagong paa, 'di ba? Na pwedeng matanggap ng mga taong naniniwala at mananalangin sa Diyos. Amen. So ibig sabihin lang niyan, to make the summary, to make the explanation shortly, 'di ba? So ang tawag diyan yung mga possibilities, 'di ba? Na pwede mong matanggap kapag nanalangin ka. Kaya sabi nga, when humans pray, they are not convincing God to act differently, kundi they are participating in the process of creation itself. Di ba kaya nga may pinapaliwanag si Miles Monroe na ang mga prayer warriors, ang mga nananalangin, they are co-creators and co-workers of God. Kasi ang creation daw pala tuloy-tuloy. That's why di ba sila si Drot pag nagpe-pray sila, Lord, bigyan mo kami ng creative miracles. Kasi God can create talaga in an instant, di ba? Ngayon nung Azusa Street Revival na pinagpe-pray nga natin, di ba, na maranasan natin ngayon. Yung sa Azusa Street Revival, putol yung kamay. Pero literally and physically, nakikita nila, pag nanalangin talaga sila, di ba? Walang ngipin, pero pag pinag-pray na, have faith, have teeth, have this. Di ba? Maya-maya, gumaganon talaga yung ang tawag nila doon, creative miracles. 'Di ba? Na bigla tumutubo yung ngipin daw, 'di ba? Kaya nga sana merong ganon, 'di ba? Alam ko meron ding meron ding tinubuan ng buhok. Ayan, kaya sabi ko, Lord, nothing is impossible. Kaya minsan ako pag nagpe-pray ako sa salamin, Lord, nothing is impossible. More hair. Kaya parang ganon. Diba? Kaya, kasi, maraming mga possibility kapag nagpe-pray tayo. And sabi nga, I watch as prayers actually alter these light structures, opening new possibilities and closing others. Tapos meron ding mga sinasara. Okay? Tapos yun nga, next natin yung picture. Sabi, yung mga prayers daw natin, it was like watching a cosmic chess game where each prayer moved pieces in ways that affected countless other moves. Diba? Kaya nga ako naalala ko yung mga ganyan, nung naalala niyo yung time na ginamit ng Panginoon si King Cyrus, diba? Parang Gentile king yon pero ginamit niya. Kasi pag si Lord, pag ang mga tao ng Diyos, nag-pray sila, parang parang chess, diba? Na pwedeng gumawa ang Panginoon, mag-move si Lord ng kung sino para mangyari yung kalooban niya. Amen? That's the reason why nagagalit ako o naiinis ako sa inyo kapag kinurse nyo yung presidente. O kaya naman, kung sino yung nakaupo. Kasi ang alam ko talaga sa Bible, ang nabasa ko, pwedeng gamitin ng Panginoon ang kung sino. Kaya kung siya na ang inelect ng Panginoon, siya na ang inalaw ni Lord na nandun sa office na yon, don't rebel. Diba? Huwag ka nang magwelga sa EDSA. Kundi ipanalangin mo na siya. Diba? Kasi, diba, pwedeng gamitin ni Lord. Yung nakaupo na yon para isakatuparan ang kanyang layunin. Amen? Kaya nga nakakatuwa kasi dati si Duterte, diba?
hindi ko alam kasi binabalanse ko lang din. Kasi nung naka-attend naman kami doon sa Cuneta Astrodome, parang nag-iiyakan yung mga tao doon. Tapos sinasabi nila na magsisi tayo kasi na doon, naghalal tayo ng halimaw na presidente. Parang nabigla ako sa term na parang ganun. Panahon ni Duterte yon ng halimaw na presidente. Parang sabi ko, oo nga, halimaw ba? Di tuloy, nagre-repent din ako, Lord, sorry kung inano nga namin. Pero, parang as I observe, si Duterte ang nagpirma para magkaroon ng National Bible Day, di ba? National Bible Month and National Bible Week. Di ba? Kaya tayo nakakapag National Bible Day. Kasi, meron talagang impact ang mga prayers natin, even to those political authorities. Kaya again, di ba? Sana ang Sandalite Putatan, ang mga kabataan, lahat tayo, hindi tayo ma-involve sa mga ganon, sa mga welga o sa mga post ng kikritik ng leader, kundi ipanalangin natin sila. Amen? Amen. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, ipag-pray mo si Bongbong. Ipag-pray mo si Bongbong at saka si Sarah. Diba? Yan. Pero kasi nung nakaraan nag-usap kami, kahapon nag-usap kami ni Risa. Sabi niya, alam mo kuya, nung sinabi mo nung linggo na naapektuhan ka kay BBM tsaka kay Sarah, pares tayo kasi nanood din ako ng balita noon. Sabi niya, parang nalungkot ako kasi nung time na yon, di ba? Kumbaga parang anong-ano na ako na, wow, nakakatuwa kasi for the first time ulit na nagkaroon ng president na yung parehas na partido. So baka naman united na sila. Di ba? Kasi last time, di ba, Duterte tsaka Lenny, nagbabangayan pa rin. Hindi ko akalain na magbabangayan pa rin yung ngayon kasi same partido lang naman eh. Parang iniisip ko na sana magkakaroon ng Pero yun nga, parang sabi ko, nalungkot ako na gano'n yung sitwasyon. Pero again, hindi, sabi ko sa Panginoon, Lord, kailangan ipag-pray ko lang, wag ako masyadong madala sa drama nila. Parang gano'n, wag ako ma-stress. Kailangan ipag-pray ko sila. Kasi gano'n talaga, we need to pray for them. Kasi ganyan yun, no? Parang si Lord yung nag-uusog, si Lord yung nag-move ng kung sino ang mga di ba? Kaya wag kayong, welga, si Biaso ng mayor namin, hindi dapat, si Presnedi dapat, diba? Wag kang magaganon railin dyan sa munisipyo, ha? Ganon. Kailangan ipag-pray mo kung sino yung nakaupo. Amen? Amen. Okay? Kaya sabi nga, in ways that affected countless other moves. Ayan. Tapos ngayon, may may another na pinakita. Ayan. Ngayon, sabi ni Alice, meron din pinakita sa kanya si Gabriel. And ang pinakita naman sa kanya ay kinabahan siya kasi sariling prayer niya daw. Yung pinakita sa kanya. Siguro may monitor or hindi ko alam kung ano yung pinakita sa kanya. Nakita niya yung sarili niyang prayer. And I saw how many times I had prayed without really believing how often my prayers have been shallow or self-centered. Nahiya daw siya kasi nung pinakita sa kanya yung sarili niyang prayer, may mga prayer daw siya na ambababaw, may mga prayer siya na self-centered, di ba? May prayer daw siya na yung walang kalamya-lamya, di ba? So nakaka-relate kayo, di ba? Pero sabi nga, but I also saw the times when my prayers had been pure and powerful and how they had created real change in the world even though I hadn't realized it at that time. Diba? Kaya dito nahiya siya kasi pinakita yung prayers niya. Pero nakita niya yung prayers niya na may shallow, pero may powerful din naman. Diba? Kaya nga tayo, sana pag pinakita yung mga prayers natin, diba? Panay mga profound, tsaka powerful. Diba? Kasi pag powerful daw talaga yung prayers, yun lang daw ang may impact. Diba? Parang isipin niyo yung mga prayers na, yung parang pang sarili lang, gumaganon lang. Diba? Parang hindi man lang makaabot. Diba? Hindi makalagpas sa kisame. Talagang mga invalid. And ako, parang personally and honestly, parang may mga ganun din akong prayers. 'Di ba? Parang I honestly confess, 'di ba? Alam ko kung powerful yung prayer ko, alam ko rin na basta-basta lang. Kaya nga dapat I pray, 'di ba? Na lahat tayo from now on at sa mga susunod na araw, laging powerful yung mga prayers natin. Parang si Clara, 'di ba, sa war room. Lord, 'di ba? Ka-lola pero ganun mag-pray. Lord, convict. Talagang gumaganon pa sa kusina.
Kaya sana dapat ganun tayo. Sino sa inyo pag nagpe-pray? Kaya dun ano si Ate Miriam, Lord, yung mga pabebe lang, thank you po. Parang isipin nyo maigi, makakapagpalayas ba yan ng demonyo? Sige na, Lord. Palayasin mo na. Diba? Diba? Mga pakyut lang. So, dapat, yung parang ilaban mo. Diba? Kung nakikita mo yung kapatid mo nasa addiction, diba? Na addicted ng paglalasing, diba? Dapat, musakit. Diba? Talagang nakikipagdigma ka. Si Pastora. Kasi, pag na-meet nyo yung mga old time talaga, na mga pastora tsaka mga iaano talaga nila sa inyo, ide-demo nila sa inyo kung paano silang mag-pray dati. Dati, yung mama ni Bishop, kumukuha pa daw ng ganito, tapos pumupunta sa kusina. Magre-review kasi yung mama ni Bishop, maniningil yon dun sa Cubao o Taytay na mga pautang niya. Ngayon, mga nagtatago daw, hindi nagbabayad. Kaya ngayon, ang gagawin niya, pupunta siya sa kusina, magdadala siya ng tapos in Jesus name, lahat ng mga mga pagbabayad, mga kakuriputan, pinapalayas ko kayo, gumaganyan, mga himpapawid, sa mga, gumaganon daw talaga. Tapos maya-maya, lalabas na naman daw sa sa street, sa compound nila. Ayun, magugulat siya, magbabayaran na yung mga may utang sa kanya. Kasi dapat, ganun tayo Lord, sige na magbayad, diba? Kung hindi, sige, okay lang. kaya hindi mga nagbabayad. Diba? Kaya, yun, dapat powerful yung prayers natin. Okay? And then, ngayon, sabi nga, but I also saw the times when my prayers had been pure and powerful. And then, tapos sunod, pinakita naman daw sa kanya ni Gabriel yung tinatawag na crisis prayers or emergency prayers. Ayan. Ganito daw yung nangyayari. Next natin. Sabi, now Gabriel said, let me show you how prayer works in crisis situations. Tapos yun nga, binalik na siya dun sa emergency room na pinaglalagyan sa kanya. Sabi, he directed my attention to what looked like a spiritual emergency room. Sabi, here, I saw how prayers during crisis situations were handled with particular urgency. Kapag daw talaga emergency prayers na, immediate daw talaga yung answer. Ina-answer, real time. Yung mga emergency prayers. Naalala ko dito si Peter. Di ba? Hindi na siya nag-pray powerfully, tsaka pray acts. Sabi niya, ganon, di ba? Ay, ang tawag doon, emergency prayers. Di ba? Na walang ano-ano. Sagot agad. Di ba? Kasi kung nag-powerfully pa si yung political. Imagine niyo yan, di ba? Bago siya sinagip ng Panginoon, nag-powerfully pa muna siya na prayer. Alam niyo ba yung powerfully? Yeah. Na prayer, di ba? Kaya dito sinasabi na, I watch as prayers for people in accident, health crisis, and other emergency situations were processed and answered in real time. Sabi ni Gabriel sa kanya, this is where you are right now. Sabi, Gabriel said, showing me my own body in the physical world, surrounded by medical personnel working desperately to save my life. Tapos yun nga, dun sa emergency prayer room na yon, sabi, I could see the prayers of my family, friends, and even strangers creating a protective field of energy around me. Hindi ko na nautusan si Meta AI na lagyan ng energy around her. Ayan. Basta ang nakita niya daw, yung mga prayers daw sa kanya ng pamilya niya at mga friends, even strangers, nag-create daw ng protective energy para yun nga, mabuhay pa siya. Kaya nga sabi daw ni Gabriel sa kanya, that's the reason why yung pamamalagi mo dito ay limited lang dahil sa mga prayers nila. Diba? Kaya yun ang ibig sabihin kapag may mga emergency prayers. Sabi, your time here is limited, Gabriel said. Tapos sunod naman, after na ipinakita yan, dinala naman siya dun sa tinatawag na prayer repository. Yan. Ano tong prayer repository na to? Sabi, but there's one more thing you need to see, said the angel. He showed me what he called the prayer repository. Ito, alam ko na pag-aralan din natin to noon. Sabi, a vast library of sorts where every prayer ever offered
was stored. Sabi, but it wasn't just storage. Hindi lang siya storage. Ang ganda ng term niya. It was a living database. Diba? Hindi lang siya basta storage, living database daw that continued to affect reality. Sabi, I saw prayers from centuries ago still creating ripples effect in the present day. Diba? Kaya naalala niyo yung noon na merong God's General na nanalangin. Tapos, some museum yon. Tapos nakita nila yung, museum nga ba yun? O sa bahay ng God's General na yon. Tapos nakita nila yung unan na markahan na ng tuhod nung God's General. Tapos, one time, nag-field trip doon sila, may nag-field trip doon. Tapos merong estudyante na lumuhod din doon. Tapos ang prayer niya, do it again. Tapos yun, ang estudyante na yun na nag-pray, si Billy Graham pala. Diba? Kaya nung panahon niya, nagkaroon din ng revival. And alam niyo, yung mga revival na nangyayari sa atin ngayon, hindi nyo alam, prayers yan ng mga nauna na, ng mga revivalist noon, yung mga lingkod ng Diyos. Kaya naalala ko rin, nung nawala rin, na-promote din sa heaven si Pastor Radet, birthday niya kahapon, November 26. Lahat ng mga prayers niya, after talaga na dumating siya dun sa langit, sagot agad lahat. Kaya minsan may mga nun sila Pastora Ruth na sayang parang hindi sayang hindi na nakita to ni Mama na nasa katuparan lahat, parang ganun. Kasi as in talaga yung mga prayers ni Pastora after nung na-promote sa heaven, nasagot lahat. Kasi ganun yun, parang prayer can outlive the person. Parang kunwari, wala na tong tao na to, pero yung prayer niya, buhay pa rin. Nagets nyo? Kaya hindi dapat natin sayangin yung prayer kasi once na nailabas na pala natin yan, it became a living force. Diba? Na nandyan lang, nasa storage ng kalangitan. And again, hindi lang basta storage, kundi living database. Kaya sabi dito, prayer, Gabriel explained, prayer exists outside of time. Sabi, as you know it, the prayers of those long dead can still influence the present and the prayers offered today can reach backward and forward in time to create change. Kaya sa It's Supernatural, mahilig kasi kami manood nun, may tinatawag na backward prayers or rewind prayers. Yung tinatawag na, Lord, kung ano yung mga inano ng kaaway, i-restore mo, ganyan-ganyan, na kung ano yung damage nila sa katawan, i-restore mo, ganyan-ganyan. Bumalik ka sa nakaraan, tapos parang may mga ganong prayers sila. Tapos burahin yung Tsaka kaya, di ba, may mga tinatawag na generational curse, saka sickness and disease na nawawala because of that prayer. Di ba? Na yung prayer, pwedeng mag-rewind, pwedeng mag-go forward. Di ba? Mag-forward. And to create change. Sabi, as if to demonstrate this, He showed me the prayers of my great-grandmother. Kaya pinakita niya, tingnan mo, ito yung prayer ng lola-lola mo. Lolang-lola mo. Sabi, who had died before I was born, had created protective pathways in my life that I had never recognized. Sabi, I saw how my own future prayers would influence events that were already in motion. Ayan, naalala ko rin yung lola ko, di ba, na nag-pray para maging Christian kami. Di ba? So, kaya, tsaka yun nga, di ba, ang rason bakit ka nalagtas ngayon, kasi may nag-pray sa'yo. Di ba? So, pwedeng sa nakaraan, pwedeng yung ngayon. Di ba? And sunod naman, may tanong siya, sabi, but why show me all this? Ba't mo ba pinapakita to sa akin? Sabi, I ask, sabi ni Gabriel, because you will be a witness. Gabriel replied. Ito, makinig kayo maigi. Sabi daw ng angel, you will help others understand the true nature and power of prayer. Sabi, in an age where many have lost faith in prayer's effectiveness, you will testify to its reality as a force that literally shapes the universe. Kaya nga, ang galing kasi last year lang nangyari, di ba? October 2023. Kasi nga daw, ang age na to, hindi na daw naniniwala sa effectivity ng prayer. That's the reason why, alam nyo, sa Send the Light Putatan na channel natin, ano yung pinaka maraming views? 34,000 views na. Yung why prayer meeting is important. Yun talaga ang sinesearch dun sa YouTube channel natin. Hindi ko inakala na magiging 34,000 views na.
Kasi maraming mga pastor o maraming mga leaders ang naghahanap ng sermon tungkol sa prayer meeting kasi maraming mga tao hindi na nagpe-prayer meeting. Diba? Pero tayo na nakarinig ng testimony na to, ibabalik natin yung kumpiyansa at tiwala sa prayer, di ba? At sa Panginoon na it still works. Amen? Na kapag nanalangin ka mamaya, sasagutin ng Panginoon yan. Okay? Kaya nga lagi nating sinasabi, welcome sa prayer meeting natin kung saan ang panalangin mo ay masasagot. And last na lang, sabi nga, nagpakita daw ng last vision si Gabriel sa kanya. Sabi, one final vision, a view of earth from a spiritual perspective. Pinakita daw ni Gabriel sa kanya yung view ng earth outside. Then sabi, I saw how every sincere prayer created lines of light that formed a beautiful, intricate web around the planet. Ngayon, sabi niya, this web, I realized, was literally holding things together, preventing chaos and destruction in ways I had never imagined. Diba? Yung pala yun. Diba? Na pinakita sa kanya outside ng earth na yung mga prayers pala natin, nagkikreate siya ng lines na parang web na nagpo-protect daw sa earth kaya hindi ito na de-destroy. Kaya ayan yung nakita kong logic na kapag nag-rapture na, nang sunod? End of the world na. Sisirain na ng Diyos yun. Kasi pag nag-rapture na, wala na magpe-pray. Diba? Nagets nyo? Kaya after ng rapture, kaya nga dapat huwag kayong maiwan sa rapture eh. After ng rapture, di ba, kukunin lahat ng mga Christian. Lalong-lalo na yung mga nagpe-pray. O ngayon, ang tanong, sino na magpe-pray sa earth? Wala na, di ba? Kaya mawawala lahat ng yan. Di ba? Kapag nawala na yung mga Kristiyano dito, kaya wala ng protection ang earth sa destruction niya. Kaya pwede na, possible na, di ba, ang end of the world. Di ba? Kaya yun yung sinasabi. Pero habang nandito pa tayo, di ba? Ika nga sabi ng mga Bible scholar, ang pwede naman talagang magsira bukod sa mga natural calamities sa earth, yung mga ginawa rin ng mga atomic bomb ng mga tao sa mundo. Diba? Kaya yun. Pero ang galing na yun pala yung nagpaprotekta sa atin na habang andito pa tayo, na Lord, bigyan mo kami ng Goshen protection. And may protection pa. Kaya sabi nga, remember, Gabriel said, prayer is not just communication with God. It is a participation in the ongoing act of creation. Sabi, every sincere prayer adds to this web of light that protects and sustains your world. Kaya sabi niya, as my consciousness began to pull back toward my physical body, ayan, mabubuhay na siya. Gabriel gave me a final message. Dahil mabubuhay na ulit siya, dun sa 7 minutes na pagkamatay niya, sabi ni Gabriel sa kanya, ito na yung last na message ko. Kung ano yung mga sasabihin mo sa mga tao. Ito yon. Sabi daw nung angel, tell them that their prayers matter more than they know. Amen? Yan. Sabihin mo yan sa sarili mo, sabihin mo yan sa katabi mo, na higit sa alam mo, ang prayer mo ay napaka-importante. Diba? Pangalawa, tell them that prayer is not just asking for help. Sabi, it is joining in the work of creation itself. Kaya alam nyo, good news, bakit? Kasi kaya ka nandito, ibig sabihin, co-worker ka ni Lord. Katrabaho mo siya, katrabaho ka niya. Di ba? And sabi, tell them that when they pray, they are not shouting into an empty void, but participating in the fundamental creative force of the universe. Kaya prayer is power. Amen? Kaya yun, hanggang saan nangyari, to make the long story short, ipopronounce na sana ng doktor na itong babaeng to namatay ng ganitong oras, kaso bigla siyang nabuhay. Diba? Tapos hindi nila malaman anong dahilan kasi biglang nag-stabilize yung kanyang vital signs at mas lalo siyang nag-recover in the following weeks. Diba? Kaya nagulat sila, wow, nabuhay. Kasi diba kung maaano natin sa kwento kanina, imposible sanang mabuhay yung nagdaan sa crash na yon. At nung nabuhay na siya, alam niyo ang nangyari kay Alice Carter, I began to see prayer differently. Kasi hanggang ngayon, nasa-sense ko pa rin, yung pinakita sa akin ng angel kapag nananalangin ako. Yung wave of energy, nararamdaman ko pa rin kapag nagpe-pray ako, at yung mga prayers ko connected with others ay mas lalong nagiging prayerful.
Diba? Sabi, I discovered na yung prayer ng gratitude and love were far more or desperation. Hindi na daw siya nananalangin out of fear and desperation, kundi gratitude and love na. Diba? And sabi nga, yung experience niya daw ay nagbago kung paanong binago ng experience niya kung paano niyang ipanalangin yung mga pasyente niya. Dati kasi pag pinagpe-pray niya yung pasyente niya, routine lang, quick routine prayers. Diba? I began to visualize the healing energy I had seen in the spiritual realm. Kaya pag nagpe-pray daw siya ng pasyente niya, talagang most of them gumagaling talaga. Tapos, I started teaching others about what I had learned, showing them how to pray with greater purpose and effectiveness. The most profound change, however, was in my understanding of collective prayer. Diba? Mas pinahalagahan niya na daw yung collective prayer, mga prayer meeting, prayer partner, diba? Prayer circle. Sabi niya, I began organizing prayer groups, teaching others what I had learned about how prayers can combine and amplify each other. Kaya nga ito yung prayer ko eh. Diba? Nanawa sa atin, diba? Sa mga youth, sa bawat isa sa atin, magkaroon tayo ng mga ka-prayer circle natin. Diba? Pag wala kayong ginagawa sa school, diba? Talagang maghanap kayo ng mga prayer circle nyo. Turuan nyo yung mga classmate nyo na manalangin. Okay? And dahil doon, we saw remarkable results, healings, reconciliations, and positive changes that couldn't be explained. And by conventional means, some people of course were skeptical of my experience. Yung iba daw nagdududa. Pero that's understandable. Naunawaan ko. Kasi I would have been skeptical too before it happened to me. But I know what I saw. And more importantly, I know how it changed not just my beliefs but the tangible results of my prayers today. Sabi, 5 months after my near-death experience, I continue to share what I learned about the true nature of prayer. Tapos sabi niya nga dito, prayer is not just a religious ritual or way to cope with difficulty. It's a real force that shapes reality in ways we are only beginning to understand. And sabi, I've learned that every prayer matters, that even the smallest, simplest prayer adds to the web of life that surrounds our world. Kaya sabi nga, as I share my story, dito na nagtatapos, I hope others will come to understand what I learned in those 7 minutes and 42 seconds. Sabi, that prayer is not just speaking into the void, but participating in the very fabric of reality itself, that every sincere prayer adds to the web of light that surrounds and protects our world, that when we pray, we are not just asking for change, we are becoming part of the change itself. Amen. Sabi, this is my testimony, my witness to the truth about prayer that I was shown, and I pray that through sharing it, others will come to understand the tremendous power and responsibility. And last, we have been given the power to participate through prayer in the ongoing creation and transformation of reality itself. And sharing this experience, I don't claim to have all the answers. There is still much mystery in prayer. Hindi lang daw nagtatapos doon. Much that I don't fully understand. But I know what I saw and I know how it changed me. Sabi, and I believe that as more people come to understand the true nature and power of prayer, we will see more of God's kingdom manifested on earth as it is in heaven. This is my story, my testimony to the reality of prayer, and may it help others to pray with greater faith, understanding, and effectiveness, joining in the divine work of transforming our world through the power of prayer. So,